Naisip mo na ba ang magkaroon ng lahat ng pinapangarap mo? Isang nakamamanghang mansyon, mga mamahaling kotse, at isang walang hangganang bank account. Sa edad na 45 taon, si Hugo ay isang matagumpay na milyonaryo. Ngunit, sa kabila lahat tagumpay na ito, siya ay nakakaramdam malalim na kalungkutan at kawalan koneksyon. Habang tumatakbo isang umaga sa kanyang marangyang kapitbahayan, may nangyaring kakaiba. Isang batang babae ang lumapit kay Hugo at, may isang mausisang ngiti, sinabi, "Kilala kita, nasa wallet ng tatay ko ang larawan mo." Ang simpleng pangungusap na ito ay lubos na nakagulat kay Hugo. Ano kaya ang ikaulugan ni Gemali na pahayag na ito para sa kanya? May handa kang tuklasin kung paano haharapin ni Hugo ang kanang nakaraan, punan ang kanang nararamdamang kalan, at hanapin ang bagong lonin sa buha dahil sa dinasahang pagkikita na itiyo. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa aking channel. Ikagagalak kong makasama ka. Isang tagumpay na puno ng pagsisimula, ngunit walang laman sa loob. Si Hugo ay mayroong lahat ng pinapangarap ng karamihan. Isang kahangahangang mansyon, mga mamahaling kotse sa garahe, mga paglalakbay sa mga kakaibang lugar, at isang bank account na tila walang katapusan. Sa edad na 45 taon, siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa lungsod. Ang paglalakbay ni Hugo patungo sa rurok ay hindi naging madali, ngunit nakarating siya doon sa pamamagitan ng matinding pagsisikap at determinasyon. Ngunit sa likod lahat tagumpay na ito, may isang bagay na hindi alam iba. Si Hugo ay nagdadala malalim na kalungkutan at paksa na kasama niya sa lahat lugar. Para sa iba, tila may lahat siya, ngunit para sa kanyang sarili, parang may kulang na mahalaga. Tuwing Linggo medyo umaga, si Hugo ay nagigising ng maaga at naghahanda para sa kanyang pangumagang takbo. Isa itong ritual na pinananatili niya ng relihiyoso. Isang sandali saan sinusubukan niyang patahimikin ang mga alalahanin na bumabagabag sa kanya. Isinusot niya ang kanyang mamahaling sapatos pangtakbo, nagsusuot ng mga damit pangtakbo mula sa mga kilalang tatak, at lumalabas sa tahimik at puno ng puno niyang kapitbahayan. Habang tumatakbo, pinagmamasdan ni Hugo ang mga bahay sa paligid. Lahat ay katulad ng kanyang tahanan, malaki at kamangha-mangha. Ang mga kalay maos na inalagan, na may mga puno na tila itinanim sa tamang lugar upang lumikha ang pakiramdam ang pagiging perpekto. Ang mga pamilya sa mga hardin, mga batang naglalaro sa bangketa, at mga kapitbahay na kumakaway mula sa kanilang mga veranda ay tila namumuhay ang isang perpektong buhay, walang mga alalahanin. Ngunit taliwas sa inaakala ng marami, ang pang-umagang takbo na ito ay hindi isang kasiyahan para kay Hugo. Sa halip, ito ay isang oras na mas lalo siyang nararamdaman ang kawalan sa kanyang puso. Bawat hagbang na ginagawa niya ay tila tumutunog sa kanyang isipan, nagpapaalala sa kanya na sa kabila ang kanyang tagumpay, mayroong isang bagay na nawawala. Sa kanyang pagtakbo, madalas nawawala si Hugo sa kanyang mga iniisip. Naalawa niya ang mga panahon na binubuo niya ang kanyang karera. Nung nagtatrabaho siya ang araw at gabi upang maabot ang kanyang mga layunin. Sa panahong iyon, naniwala siya na kapag narating niya ang tagumpay, matatagpuan niya ang kaligayahan. Ngunit ngayon, narating na niya ang rurok, at ang kaligayahang inaasahan niya ay wala roon. Ang marangyang kapitbahayan kung saan siya tumatakbo ay ang perpektong tanawin para sa isang taong, sa mata ng iba, ay mayroong isang kahangahangang buhay. Ngunit para kay Hugo, ang mga kalye na iyon ay sumisimbolo ng lahat ng kanyang nakamit at, sa parehong oras, lahat ng hindi niya mapuno sa kanyang kaluluwa. Ang tagumpay na dati kanyang pinakaasam ay ngayon isang gintong bilangguan, kansaan siya nakatali sa isang rutina na lalopang nagpapalalim sa kanyang nararamdamang kawalan. Hinahanap ni Hugo ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Naalala niya nung siya ay mas bata pa, bago pa siya nalayga salang tigil na pahabol sa tagumpa, nung mga simpleng bagay sa buhay nagpapasa sa kana. Ngayon, napagtanto niya na, sa kabila ng lahat ng karangyaan sa paligid niya, siya ay nag-isa.
Wala siyang kasama upang ibahagi ang kanyang MGA tagumpay, ang kanyang MGA kasiyahan, o kahit ang kanyang MGA kalungkutan. At, sa gayon, tuwing linggo ng umaga, si Hugo ay tumatakbo sa parehong mga kalye, na may parehong kawalan sa kanyang puso, umaasang, sa kung anong paraan, na ang takbong iyon ay magdadala sa kanya sa pagtuklas ng nawawala sa kanyang buhay. Hindi niya alam na isang di inaasahang pagkikita ang magbabago ng lahat, at magpapakita sa kanya, na ang tunay niyang kailangan ay wala sa mga materyal na tagumpay, kundi sa isang bagay na mas malalim at totoo. Isang nakakagulat na pagkikita. Si Hugo ay nasa kalagitnaan ng kanyang pangkumagang tagbo. Nararamdaman ang patuloy na ritmo ng kanyang MGA hagbang at ang mahinang tunog ng kanyang paghinga. Tahimik ang mga kalye tulad ng dati. Ang araw ay nagsisimulang sumikat sa kalangitan, nagbibigay ng banayad na liwanag sa marangyang kapitbahayan. Nagpapatuloy siya, nawawala sa kanyang mga iniisip, gaya ng nakasanayan, nang may biglaang mangyari. Biglang napansin niya ang isang maliit na figura na papalapit sa kanya. Isang batang babae, marahil ay may 7 o 8 taon, na may kulot na kayumangging buhok at mausisang mga mata. Siya ay nakasuot ng simpleng damit, isang makulay na bestida na tila minahal at ginamit ng maraming bises. Si Hugo, na sanay tumakbo ng mag-isa at iwasan ang mga pakikipag-ugnayan sa mga sandaling ito, ay nagulat nang makita ang batang babae, na malapit na malapit. Ang batang babae, na tila determinado, ay lumapit palalo at tumigil sa harapan ni Hugo. Pinilit siyang bawasan ang bilis hanggang sa tuluyang huminto. Tiningnan niya ito ang may hawang pagtataka at gulat. Sinasubikang intindihin kung ano ang ginagawa ng isang maliit na bata sa lugar na ayon ng mag-isa. At kung bakit siya ang pinalay nitong lapitan. Bago pa man makapagsalita si Hugo, ngumiti ng mahina ang batang babae at nagsabi, sa kanyang malambing na tinig at puno ng inosenteng kamangha-mangha, "Kilala kita. Nakita ko na ang larawan mo sa wallet ng tatay ko." Ang mga salitang iyon ng batang babae ay tumama kay Hugo na parang kidlat. Naramdaman niya ang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang gulugot. Hindi niya alam kung paano magre-react. Larawan ko sa wallet ng tatay niya? Iniisip niya, litong-lito. Paano ito possible? Tiningnan niya ang batang babae. Sinusubukang alalahanin kung nakita niya na ba ito dati. Ngunit hindi niya maalala. Si Luisa, na siyang pangalan ng batang babae, ay tila napansin ang kalituhan ni Hugo. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, sa paraang simple ng isang bata na walang ideya sa epekto ng kanyang mga salita. Ipinakita ito ng tatay ko sa akin noon. Sinabi niya na mahalaga ka sa kanya, pero hindi ko masyadong naintindihan. Kaya nang makita kita dito, naisip ko na dapat akong makipag-usap sa'yo. Tumibok ng mas mabilis ang puso ni Hugo. Siya ay natulala. Nararamdaman ang isang halo ng emosyon na hindi niya maipaliwanag. Bakit kaya may larawan siya sa wallet ng tatay ng batang ito? Ano ang ibig sabihin nito? Sinusubukan niyang pagdugtungin ang mga piraso ng palaisipang ito. Ngunit walang anumang bagay na nagkakaroon ng kahulugan. Yumuko si Hugo upang makalevel sa taas ni Luisa. May malumanay na ekspresyon, ngunit nanatiling naguguluhan. Ano ang pangalan ng tatay mo? Tanong niya, sinusubukang panatilihin ang kalmado sa kanyang boses, bagaman ang kanyang isip ay bumibilis. Si Luisa ay muling ngumiti, nang hindi namamalayan ang tensyon sa hangin, at sumagot na may parehong naturalidad tulad ng dati. Ang pangalan niya ay Arthur. Si ay natatya na mabuti. Ngunit palagi niyang ikinun ang makwento tungkol sa iyo. Sinabi niya na dati kaong magkaibigan, ngunit naala ka na sa kanang paningin. Pagkarinig sa panggalang, Arthur, tila huminto ang mundo ni Hugo sa isang sandali. Ang panggalang iyon ay nagbalik ang isang avalanche ang MGA alaala na matagaw na niyang sinubukang kalimutan. Arthur, hindi niya na ring ang panggalang iyong salop na halot isang dekada. Naramdaman ni Hugo ang isang higpit sa dibdib, at isang sakit na akala niya ay natutulog na, ay muling sumik. Si Arthur ay kaniyang kapatid, na matagal na niyang nawala naga-kontak. Ang pagbubunyag ni Luisa ay nagbigay ng pakiramdam na parang ang oras ay bumagal. Tumayo si Hugo doon, tahimik,
Habang keng mga salita enge bata ay umalingaw-ngaw sa kaniyang kisipan. Naalala niya ang panahon nang siya at si Arthur ay hindi mapaghihiwalay, nang sila'y nagbabahagi ng mga pangarap at pag-asa, bago sila pumili ng magkakaibang landas na naglayo sa kanila. Naalawa niya ang mga pakaway, ang mga may titingging salita na binanggit, at ekan paano siwong itinulak enge buhay sa magkabilang panik. Ngunit ngayon, narito ang anak na babae ni Arthur, ang pamangkin na hindi niya alam na umiral, na nakatayo sa kaniyang harapan, nagdadala enge balita tungkol sa kapatid na nawala sa kaniya. Naramdaman ni Hugo ang isang halo ng panghihinayang at pag-asa. Marahil ito na ang oras na kanyang hinahanap, ang oras na muling makahanap ng isang bagay na tunay na mahalaga sa kanyang buhay. Luisa, sabi ni Igo, naeng boza zay puno enge bagong gemoson. Maar mo ba akong dalhin sa iyong gama? Kailangan kong makita siya. Nang may kasiyahan, yumuko ang batang babi at hinawakan ang kamay ni Hugo. Nagsimulang agabe siya sa mga kailing kapitbahayan. Habang sila naglalakad, naramdaman ni Igo na, sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang penahan, siya ay tumatakbo patungo sa isang bagay na tunay na may halaga. Hindi niya alam kung paano magiging muli ang kanilang pausap, ngunit alam niyang kailangan itong mangyari. At sa gayon, ang lalaking tumatakbo upang hanapin ang isang bagay na pupuno sa kaniyang panloob na kawalan, ay ginabayan ang isang malit na kamay na magdadala sa kaniya pabalik sa kaniyang sariling puso, sa muling pagkikita ang kaniyang kapatid, at marahil, sa pagilom ang lungkot na matagal nang umubos sa kaniya. Isang kuryosidad na nagbubukas ang isang tuklas. Naramdaman ni Hugo ang kanyang puso na bumibilis habang siya naglalakad sa tabi ni Luisa. Bawat hakbang na kanyang ginagawa, ang kuryosidad ay lumalago sa loob niya na parang isang apoy na ayaw mapatay. Hindi niya inisip na ang kanyang pangkumagang pagtakbo ay magdadawa sa kanya sa isang hindi inasahang pagkikita, at ngayon ay malapit na siyang matutunan ang isang bagay na maaring baguhin ang kanyang buhay magpakailanman. Si Luisa, na may kasiglahan ang isang bata, ay hinahatak si Hugo sa kamay, dinadala siya sa mga kalif na hindi niya karaniwang pinupuntahan. Unti-unti, ang mamatata at magaganggu sa linerje kaniyang kapitbahay ay pinalitan nerje mas simpen mabahay, na may mapaydo na tinalo nerje panahon, ngunit may dalang natatingganda nerje manananising matatak sa palipat nerje mataw. Ang mga puno sa paligid ay mas matanda, ang mga hardin, malit ngunit maayos ang pakalaga, at si Hugo ay nagsimulang mapagtanto na siya ay pumasok sa isang mundong magkaiba sa kaniyang kinasanayan. Sa wakas, nakarating sila sa isang simpleng bahay, na may mga pader na pininturahan ang isang kupas na asul at isang malit na hardin sa harapan, kan saan ilang matibay na bulaklak ang patuloy na namumunga, sa kabila ang kakulangan sa panggangalaga. Ang kabasagan ng lugar ay umantig sa loob ni Hugo, isang nostalhikong pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Binitiwan ni Luisa ang kamay ni Hugo at tumakbo sa pintuan ng gibahay, kung saan siya nagsimulang tabayin. Tatay, tatay, hindi mo maulang kung sino ang nakita kao. Tumigil si Hugo sandali, na nagmamasid sa tagapo na may halo ang pagkabahala at kuryosidad. Siya ay malapit nang makilala ang ama ni Luisa, at may isang bagay sa kanya na nagsasabi na ito ay higit pa sa isang simpleng pagkikita. Ang kanyang kisipan ay puno ang mga tanong, ngunit alam niyang malapit na niyang makuha ang mga sagot. Bumukas ng dahan-dahan ang pintuan ng bahay, at isang lalaki ang lumitaw sa pintuan. Siya ay mas mababa sa taas kaysa kay Hugo, na may malalapad na balikat at isang pagod na postura, parang isang tao na nagdala ng bigat ng mundo sa kanyang mga balikat sa loob ng maraming taon. Ang kanang mga mata, gompaman, ay kumikislap at puno ang kabutihan na talibas sa mga lina ang pag-aalala sa kanang mukha. Halos hindi makapaniwala si Hugo sa kanyang nakikita. Siya ay napakapit, ang kanyang tingin ay nakatuon sa lalaki sa kanyang harapan. Ang lalaking kay Tio, si Rafael, ay ang kanyang nakababatang kapakit, ang parehong tao na matagaw na niyang nawala ang kontak sa loop ang halos isang dekada.
Ang pagkalut na re pagkakila ay parang suntok sa tiyan. Sa isang sandali, hindi siya nakapagsalita. Nanatili siyang nakatayo, sinusubukang iproseso ang nangyayari. Nagulat din si Rafael nang makita si Hugo na nakatayo doon, sa pintuan enge kaniyang bahay. Ang oras ay tila huminto habang sila'y nagkakatinginan. Pareho nilang sinusubukang intindihin ang katotohanan ng hindi inaasahang pagkikita. Ang mga taon ng pagkakahiwalay ay tila naging isang hindi nakikitang peder sa pagitan nila, puno ng mga alaala na hindi nasabi, mga hinanakit na itinatago, at isang mabigat na katahimikan. Sa wakas, bumasak si Rafael sa katahimikan, ang kaniyang boses ay magaspang at hindi makapaniwala. Hugo, ikaw ba talaga ito? Naramdaman ni Hugo ang isang buhol sa lalamunan, habang naririnig ang kanyang pangalan mula sa kapatid na nawala sa kanya. Siya ay umusok nege isang hakbang, ang kanyang isipan ay umikot pa rin sa pagbubunyag. Rafael, hindi kayo alam na nandito ka. Ang dalawang kapakit ay nanatiling tahimik sandali, sinusurian isa't isa. Sila ay magkaiba na ngayon, hindi lamang sa mga marka na iniwan ng panahon sa kanilang mga mukha, kundi pati na rin sa buhay na pinili ng bawat isa mula nang sila ay maghiwalay. Napagtanto ni Hugo na ang kanyang kapatid ay dumaan sa maraming pagsubok, at naramdaman ang isang halo enge kalungkutan at pagkakasala sa hindi pagiging naroon. Si Rafael, sa kabilang banda, ay tila nakikipaglaban sa isang halo enge-mga emosyon. Hindi niya inaasahan na makikita si Hugo, lalo na pagkatapos ng napakaraming taon. Ngunit narito siya, ang kapakit na hindi niya nakitemulenan ang kanilang. Mga buhay ay kumuha ng magkaibang landas. Si Luisa, na nagmamasid sa lahat enge ito mula sa kanilang tabi, nang hindi ganap na naintindihan ang lalim enge sandaling iyon, ay sa wakas ay nagtanong, kilala niyo po ba ang isa't isa? Habang tinatanaw ang bawat isa, na hindi alam kang gano kalalim ang simpleng tanong na iyon. Nagpalitan ng tingin sina Hugo at Rafael na puno ng mga kahulugan. Marami pang kailangang sabihin, marami pang kailangang ipaliwanag. Ngunit wala sa kanilang nakakalam kung saan magsisimula. Ange Bose ni Luisa, gayan paman, e nagdala enge kinakelangan magaon sa sitwasyon. Si Rafael ay nagbunyi at ngumiti sa kanyang anak na babae, na may halatang pagmamahal. "Oh, Luisa, kilala namin ang isa't isa. Ito ang iyong tiyuhin na si Hugo." Słowo wujek odbiło się w umyśle Hugo jako przypomnienie o tym, co stracił przez wszystkie te lata rozłąki. Miał siostrzenicę, której nie znał, brata, którego zostawił za sobą. I teraz, w jakiś sposób, los znowu ich połączył. Gdy Rafael powiedział w końcu Hugo, z głosem pełnym emocji: nie miałem pojęcia, że jesteś tak blisko. Przepraszam za wszystko. Rafael pokręcił głową, jakby zmagał się z tymi samymi emocjami. Ja także przepraszam, Hugo, ale może to jest moment, by zostawić przeszłość za sobą i zacząć od nowa. Oni wpatrywali się w siebie jeszcze przez chwilę, zanim Rafael zrobił krok naprzód i otworzył ramiona w geście pojednania. Hugo nie wahał się, zbliżył się i przytulił brata, przytulenie, które niosło wszystkie niewypowiedziane uczucia, niewypowiedziane przeprosiny i nadzieję na nowy początek. Luisa obserwowała scenę, uśmiechając się, nie do końca rozumiejąc znaczenie tego momentu, ale wiedząc w swoim sercu, że dzieje się coś wyjątkowego. Hugo poczuł ciepło objęcia Rafaele i wiedział, że choć minęło wiele czasu, nadal istnieje szansa na naprawienie tego, co zostało złamane. W tej chwili zdał sobie sprawę, że ciekawość, która go tu przywiodła, nie była tylko po to, by dowiedzieć się więcej o Luizie i jej ojcu. Była to podróż odkrywcza, by odnaleźć brata, którego stracił i, być może, wypełnić pustkę, która go pochłaniała od środka. Spotkanie pełne emocji. Hugo i Rafael wpatrywali się w siebie, wciąż w szoku po spotkaniu. Przytulenie, które wymienili chwilę wcześniej, wydawało się uwalniać lawinę uczuć i wspomnień, które obaj trzymali w sobie przez lata. Cisza między nimi była pełna emocji, jakby wszystkie słowa, które należało wypowiedzieć, utknęły w ich gardłach. W
końcu Hugo przerwał milczenie. Jego głos był cichy i trochę chropowaty, jakby próbował powstrzymać łzy. Rafael, ja nawet nie wiem, od czego zacząć. Minęło tyle czasu, że już nie wiem, jak rozmawiać z tobą. Rafael smutno się uśmiechnął, dostrzegając trudność chwili. Ja również, Hugo. Tyle rzeczy się wydarzyło od ostatniego razu, kiedy się widzieliśmy. Życie poprowadziło nas w tak różne kierunki. Usiedli w małym, ale przytulnym salonie Rafaele. Meble były stare, ale zadbane, a zapach świeżo parzonej kawy wypełniał powietrze, przynosząc poczucie komfortu. Luiza, zauważając, że obaj potrzebują chwili dla siebie, dyskretnie wyszła, zostawiając dwóch braci na rozmowę. Podczas gdy się rozsiadali, Hugo rozejrzał się, zauważając szczegóły życia, które jego brat zbudował bez niego. Zdjęcia Luizy w różnych fazach jej dzieciństwa były rozłożone na półkach, obok małych pamiątek z ważnych momentów. Poczuł ścisk w sercu, dostrzegając, ile stracił przez wszystkie te lata rozłąki. Pamiętam, gdy byliśmy mali, zaczął Rafael, znów przerywając ciszę. Zwykle biegaliśmy po polach za naszym domem, ścigając się, kto pierwszy dotrze na wzgórze. Zawsze przegrywałem, ale ty nigdy mnie nie zostawiałeś. Zawsze wracałeś i biegłeś obok mnie, nawet jeśli oznaczało to, że ty także przegrasz. Hugo uśmiechnął się na wspomnienie. Nie mogłem cię zostawić, Rafael. Byłeś moim młodszym bratem, ale w jakiś sposób, w dorosłym życiu, zostawiłem cię. I za to przepraszam. Rafael pokręcił głową, smutnym wyrazem twarzy. To nie tylko twoja wina, Hugo. Ja również mam swoją część winy. Życie nas oddaliło, a ja również nie zrobiłem wystarczająco dużo, aby utrzymać kontakt. Znów zapadła cisza, każdy zanurzony we własnych wspomnieniach. Hugo pamiętał dni, kiedy byli nierozłączni, zawsze razem, zawsze opiekując się sobą nawzajem. Ale z biegiem czasu, obowiązki, wyzwania i błędy oddaliły ich od siebie. Sukces Hugo w świecie biznesu i zmagania Rafaele z trudnościami stworzyły przepaść między nimi. Zastanawiam się, powiedział Hugo łagodnie, jak mogłoby być inaczej, gdybyśmy bardziej się starali, aby utrzymać kontakt. Ile momentów straciliśmy z powodu dumy lub strachu? Rafael spojrzał na Hugo, jego oczy błysnęły tym samym pytaniem. Też się nad tym zastanawiam, Hugo, ale może, zamiast żałować tego, co straciliśmy, powinniśmy skupić się na tym, co możemy odbudować teraz. Nie możemy zmienić przeszłości, ale możemy coś zrobić w przyszłości. Te słowa głęboko trafiły do Hugo. Zdał sobie sprawę, że Rafael miał rację. Przeszłość była pełna żalu, ale teraźniejszość oferowała nową możliwość pojednania, ponownego nawiązania kontaktu i odbudowy więzi, które zostały zerwane. Masz rację, zgodził się Hugo, z nową determinacją w głosie. Skorzystajmy z tej szansy, Rafael. Chcę być częścią twojego życia i życia Luizy. Chcę odzyskać stracony czas, nawet jeśli nie będzie to łatwe. Rafael uśmiechnął się, szczery uśmiech rozjaśnił jego twarz, na której były ślady czasu. Ja też tego chcę, Hugo. Bardziej niż wszystko. Obaj bracia przytulili się ponownie, ale tym razem nie było wahania ani dyskomfortu. To było przytulenie pełne nadziei, miłości braterskiej i cichej obietnicy, że już się nie zagubią. Blizny przeszłości wciąż były obecne, ale teraz była chęć, by je uzdrowić, odbudować relację, która kiedyś znaczyła tak wiele dla obu. Podczas gdy rozmawiali, przypominając sobie chwile z dzieciństwa i dzieląc się historiami lat, w których byli rozdzieleni, poczucie pustki, które Hugo nosił w sobie, zaczęło się zmniejszać. Zdał sobie sprawę, że choć pieniądze i sukces zapewniły mu wygodne życie, to więź ludzka, rodzina, naprawdę nadawały sens jego istnieniu. Popołudnie mijało, a z nim uczucie, że nowy rozdział zaczyna się w życiu obu braci. Rozdział, który, choć nie mógł wymazać wcześniejszych stron,
Obiecywał być pisany z większą troską, miłością i zrozumieniem. I tak, spotkanie Hugo i Rafaele było nie tylko momentem wspomnień, ale początkiem nowej podróży, w której obaj byli gotowi podążać razem, ramię w ramię, jak za dawnych czasów. Przeszłość zostawiła swoje ślady, ale przyszłość była otwarta, gotowa do przeżycia, dzień po dniu. Pagsubok na magsimula muli. Nagdao si Hugo enge magdamag na pagninilay-nilay sa lahat enge nangyari. Ang muling pagkikita nila ni Rafael at Luisa ay malalim na nakaapekto sa kanya. Napagtanto niya na, sa mahabang panahon, nakatuon siya lamang sa kaniyang karera, sa kaniyang negosyo, sa pagkangat enge higit pa at higit pang tagumpay. Ngunit ngayon, na nakaupo siya makisa sa kaniyang marangyang mansion, natanto niyang kanleha enge MGA tagampay na iyon ay walang halaga kanwala ang MGA taong maaari niyang makasama. Sa umaga, nagpoasya si Hugo. Alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay upang muling mapalapit ang kanyang pamilya. Panahon na upang iwan ang nakaraan at subukang magsimula muli. Kinuha niya ang telepono, huminga ng malalim at tinawagan si Rafael. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, isang halo ng nerbiyos at pag-asa. Rafael, nagsimula si Hugo, sinusubukang panatilihin ang tinig na matatag. Alam kayo na ang kahapon ay puno ng emosyon. Maraming akong inisip tungkol sa lahatot. Gusto kong maglon pa ang oras sa iyo at kay Luisa. Ano sa tingin mo kung magkasama tayong pumunta sa isang parke ngayon? Maaari tayong mag-usap pa at baka, ito na ang unang hakbang para muling buuin ang nawala sa atin. Sa kabilang dulo ng linya, nanatiling tahimik si Rafael ng ilang segundo. Halos marinig ni Hugo ang mga iniisip ng kanyang kapatid, ang mga pagdududa at salungat na damdamin na tiyak na dumaan sa kanyang isipan. Sa wakas, sumagot si Rafael, ang kanyang tinig ay malumanay at tapat. Mukhang magandang ideya, Hugo, magugustuhan ito ni Luisa. Pupunta tayo. Pagkatapos ng ilang oras, pinuntahan ni Hugo sina Rafael at Luisa sa kanilang bahay. Nang makarating sila sa parke, ang garay nagniningning, ang MGA puno ay malumana na nangginginig sa Kenjin, at ang tunog ang MGA batang naglalaro ay punong-puno ang Kenjin. Tumingin si Hugo kay Luisa, na masiglang tumatakbo patungo sa playground. Ang kaniyang enerhiya ay nakakahawa, at nahanap niyang ang gumingiti, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng mahabang panahon. Habang nakakatuwa si Luisa, naglakad sina Hugo at Rafael na magkatabi, pinagmamasdan siya mula sa malayo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable, na iba mula sa naramdaman nila noong nakaraang araw. Sa wakas, sinira ni Hugo ang katahimikan. Alam mo, Rafael, sobrang nakatuon ako sa aking trabaho na nakalimutan ko ang tunay na mahalaga. Nakalimutan ko ang ating pamilya, ikaf. At dahil doon, humihingi ako ng tawad. Tumingin si Rafael sa kanyang kapatid, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng halo ng sakit at pangunawa. Nagkamali rin ako, Hugo. Ngunit ang mahalaga ngayon ay narito tayo, sinusubukang magsimula muli. Samantalahin natin ang oras na itiyo na magkasama, nang walang pagmamadali. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa parke, nag-usap tungkol sa kanilang buhay, mga paghihirap, at pag-asa para sa hinaharap. Ikinuwento ni Hugo kay Rafael ang mga presyon at responsibilidad na nagdala sa kanya sa paglayo, habang ibinahagi ni Rafael ang mga pagsubok na hinarap habang nag-isa sa pagpapalaki kay Luisa. Pagkaraan ng ilang oras, umupo sila sa isang bangko, habang si Luisa ay lumapit na may ngiti sa kanyang mukha, na hawak ang dalawang makulay na sorbets. Tio Hugo, bumili ako ng isa para sa no? Masiglang sabi niya, iniabot ang isa sa mga sorbetes sa kanya. Ngumiti si Hugo, tinanggap ang sorbets na may pasasalamat. Salamat, Luisa. Napakabait mo. Tumingin siya kina Rafael at Luisa. Naramdaman ang isang simpleng ligaya na tunay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Habang hapon ay dumaan, patuloy na nakusap at nakenjoy ang tatlo. Naramdaman ni Igona, dahan-dahan, nagsisimula siyang buuin muli ang relasyon nila ni Rafael at Luisa, isang relasyon na betay sa respeto, pag-aruga, at higit sa lahat,
sa pagnanais na medjing bahagienge buhaenge batisa. Nang magsimula ng lumubog ang araw, ipininta ang langit ng mga tono ng kahel at rosas. Tumingin si Hugo sa kanyang mga kasama at naramdaman ang init sa kanyang dibdib. Alam niyang iyon ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay, ngunit alam din niyang handa siyang harapin ito. Ang mahalaga ay ngayon, hindi na siya nakiisa. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, tumingin si Hugo sina Rafael at Luisa at sinabi, "Natrium ay niti sa kanyang muka. Gawin nating ugali ito." Baka bawat linggo ay maglaan tayo ng oras upang gawin ang isang bagay na magkasama? Sigurado akong marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa isa't isa. Ngumiti si Rafael, pumayag, ate si Luisa, nahawak ang mga kamay naga dalawang lalaki. Ay masiglang sumigaw, "Napakaganda nito, Tio Hugo." Gaan natin ito palagi. At sa ganitong paraan, napagtanto ni Hugo na ang tunay na yaman ng buhay ay hindi na sa pera na kanyang naipon, kundi sa mga simpleng at tapat na sandali na ngayon ay nagsisimula siyang maranasan kasama ang kanyang pamilya. Alam niyang marami pang trabaho ang kailangan gawin, ngunit determinado siyang ipagpatuloy, hakbang-hakbang, ang mga pagsubok ni Rafael. Habang naglalakad sila sa parke, enggaray nagsisimula ng lumubog, naglalabas ang gintong sinak sa mga puno sa paligid. Naramdaman ni Hugo na ito ang tamang panahon upang mas maunawaan ang pinagdaraanan ng kanyang kapatid sa lahat ng mga taon. Tuminzin siya kay Rafael, na pinagmamasdan si Luisa na naglalaro mula sa malayo, at nagapoa siya siyang magtanong enge isang bagay na matagal nang nasa kanyang isipan mula nang magkita silang muli. Rafael, sa lahat ng mga taon na tayo ay magkalayo, ano ang nangyari sa iyong buhay? Alam kong may bagay na naglayo sa iyo sa akin at sa ating pamilya, ngunit hindi ko alam kung ano talaga iyon. Napanatili ni Rafael ang katahimikan enge ilang sandali, na parang inaayos ang kanyang mga inisip. Malalim siyang huminga at nagsimulang magsalita, ang kanang tinig ay puno enge bigat na hindi inakala ni Hugo. Hugo, hindi naging madali ang buhay ko. Matapos tayong magkalayo, napatpat ako sa madilim na landas. Nalulong ako sa mundo ng bisyo, at ito ay lubos na kumonsumo sa akin. Ako ay naksa, walang direksyon, at nahulog sa kaibuturan enge impyerno na hindi nakisip sa mga kahihinatnan. Naramdaman ni Hugo ang pigati sa kanyang gibgib habang naririnig ang mga salitang iyon. Hindi niya may magina ang paghihirap na tiyak na dinanas ni Rafael. Rafael, hindi ka alam. Dapat sana ay nandun ako para sa iyo, sabi ni Hugo, ang tinig ay nagtatago nege emosyon. Nilingon ni Rafael ang kanyang kapatid. Ang kanyang tingin ay puno ng lungkot ngunit may determinasyon. Hindi ito iyong kasalanan, Hugo. Pinili kayo ang landas na iyon, ngunit binigan ako ang buha ang panggalang pagkakataon. Nang isilang si Luisa, mayroong nagbago sa loob ko. Tumingin ako sa kanya, napakalit at walang magawa, at napagtanto kung hindi ko natrium kayang ipagpatuloy ang ganitong paron. Kailangan niya ng ama, ng isang tao na nariyan, na mag-alaga sa kanya. Nang panahong iyong, napasiya akong kailan kong matbago. Nakita ni Hugo ang mga luha sa mga mata ni Rafael at napagtanto ang lalim ang sinasabi nito. Ang kwento ni Rafael ay malalim na tumimo sa kanya, parang kutsilyo na direktang tumatagos sa kanyang puso. Hindi niya kailanman naisip kung paano ang maling pagpili ng isang tao ay maaring magdulot ng napakalaking pagdurusa, ngunit sa parehong panahon, nakita niya kung gaano kalakas si Rafael sa pagtagumpay sa lahat ng iyon para sa pag-ibig sa kanyang anak. Ang paglisan sa mga bisyo. Hindi madaling iwan ang mga bisyo nagpapatuloy si Rafael, na ang tinig ngayon ay mas matatak. Kailangan kong lumaban arara para hindi yuling maulog. Ito ay isang mahaba at masakit na proseso, ngunit alam kong kailangan kong maging matatag. Tuwing tinitingnan kayo si Luisa, alam kong ginaga kayo ay tiyo para sa kana. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi kao alam na mayroon ako. Naramdaman ni Hugo ang isang buhol sa kaniyang lalamunan, ang mga emosyon ay nagsasama-sama sa loob niya. Rafael, bala akong salita para ipaya kung gaano kita inaangaan para dito.
Naging isang mas malakas na tao ka kaysa sa akala ko. At si Luisa? Siya ay isang biyaya sa iyong buhay? At ngayon ay nakikita kong siya rin ay isang biyaya sa akin. Ang gumatay si Rafael, isang jidi na tapat at punoing pasasalamat. Oo, Hugo, siya nga. At iyon ang dahilan kung bakit gusto kong maging bahagi ka enge aming buhay mulang gayon. Alam kong marami tayong kailangang pagdaanan, ngunit handa akong magsimula muli, at natutuwa ako na nandito ka ngayon. Ipinatong ni Hugo ang kanyang kamay sa balikat ni Rafael. Nararamdaman ang isang ugnayan na matagal nang nawala, ngunit ngayon, sa wakas, ay muling nabubuo. Sama-sama tayo dito, Rafael. Malalampasan natin ito bilang magkapatid bilang pamilya. At ipinapangako ko na hindi na ako muling klalayo sa Ypsilono at kay Luisa. Habang magkakapeng dalang magkapatid, nararamdaman ang ginitenge pagkakaisa, napagtanto nigo na iyon ay simula pa lamang ang isang bagong gugto sa kanilang MGA buha. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ngayon may pag-asa. Ate ang pakasang iyon ang magiging gabay nila patungo sa isang mas magandang hinaharap, na mas nagkakaisa, kansan ang pagmamahal at suporta sa isa't isa ang magiging pundasyon ng geleha. At sa ganitong paraan, sa gitna ng parke, habang ang araw ay nagtatago sa horizon, nagpasya sina Hugo at Rafael na, magkasama, ay muling itatayo hindi lamang ang relasyon na mayroon sila, kundi pati na rin ang mga buhay na kanilang iniwan sa likuran. Pabuo na isang bagong simula. Matapos ang emosyonal na pagkikita at tapat na pag-usap sa parke, napagtanto ni Hugo na may isang mahalagang pagkakataon upang muling isulat ang kanyang nakaraan at magtayo ng bagong hinaharap kasama ang kanyang kapatid at pamangkin. Gusto niyang higit pa sa mga salita. Nais niyang ipakita kina Rafael at Luisa kung gaano sila kahalaga sa kanya. Sa pagtatapos enge araw na iyon, habang kengaraw Ypsilon lumulubok at ang lungsod Ypsilon nagsisimulang magliwanag, inimbitahan ni Hugo sina Rafael at Luisa para sa isang espesyal na hapunan sa kaniyang mansyon. Ang ideya ay simple, lumika hindi isang lugar kung saan maaring gumaba ang gimgabagong galaala, isang lugar kung saan ang pamilya ay maaring yuling magkaisa at maglapit. Ang mansyon ni Hugo ay isang kahangahangang konstruksyon, na may malalaking bintana na nag-alok ng kamanghamanghang tanawin ng lungsod. Ang lugar ay makabago, na may maayos na garden at isang eleganteng pasukan. Nguni para kay Hugo, ang kadakila NG lugar ay hindi gaano mahalaga kumpara sa kung ano ang nasa likod NG mga pintuan nito. Nang dumating sina Rafael at Luisa, tinanggap sila ni Hugo ang mainit na ngiti at mahigepit na akap. Sabik siyang makita nila hindi lamang ang kagandahan ng kaniyang bahay, kundi pati na rin kang gano siya kahanda na mamuhunan sa bagong yugto ng kanilang buhay na magkasama. Maligayang pagdating, sabi ni Hugo, binubuksan ang pinto ng may magilif na close. Sobrang saya kayo na nandito kayo. Samantalahin natin ang momentong ito para mas makilala ang isa't isa at magsimulang lumikha ng mga bagong alaala. Ang loob ng mansyon ay elegante, na may sopistikadong dekorasyon, ngunit si Hugo ay nagsikap na lumikha ng isang maginhawang kapaligiran para sa okasyong ito. Ang sala ay banayat na nailawaning MGA lampara kandila. At ang mesa ing hapunan ay neos na may maganda at mazaglang bulaklaka sa gitna. Si Luisa, na may MGA mata na puno ng kurusidad at ningning, ay siniyasateng bahay na may pagkakit. Inakay siya ni Hugo patungo sa isang bahagyang garden, kung saan marong isang panlabas na espaso na may gazebo at isang maliit na fountain. Naisip niyang magugustuhan ni Luisa ang kagandahan at kapayapaan ng lugar na iyon. Habang pinagmamasdan ni Rafael ang mansyon, naghanda si Hugo ng isang espesyal na hapunan. Ang aroma na mapakain inihanda na may patmaman ay nasimong kumat sa buong bahay. Ito ay isang simpleng pagkain, ngunit puno ng lasa at pag-aalaga, na nagpapakita ng pagnanais ni Hugo na lumikha ng isang pamilyar at magiliw. Pagkaupo nila para kumain, natural na nagsimula mag-usap ang gilaha. Tinanong ni Hugo si Luisa tungkol sa kaniyang gagawain sa paaralan at mahilig. Masigla niyang ikinuvento ang kaniyang pagkahilig sa pagguhit at ang kasiyahan na nadarama niya kapag naglalaro kasama ang kaniyang MGA kaibigan. Si Rafael,
na pinagmamasdan ang kanyang anak na may pagmamalaki, ay sumagot sa mga tanong ni Hugo tungkol sa mga hamon at ligaya ng pagpapalaki kay Luisa ng mag-isa. Habang gumusad ang hapunan, ibinahaginigo ang MGA kento mula sa kanang seraling buha. Ipinapakita ang MGA aspeto ang kanang nakaraan na hindi niya pa napag-uusapan dati. Nagsalita siya tungkol sa kanyang MGA paglalakbay. MGA tagumpay at maging ang MGA pagsubok natrium hinarap, laging binibigyang din ang kahalagahan ang pamilya at suporta sa isa't isa. Ang kapaligiran ay puno ng tawanan at masiglang pag-usap. Nabuvakan yelo, ate nagsimulang tumibay ang MGA ugnayang pampamilya. Napansin ni Hugo na, habang ang gabi ay umusat, si Rafael at Luisa ay tila mas relayat at masaya. Naramdaman niyang nagagawa niyang lumikha ng isang puwang kung saan ang tiwala at pagkakaibigan ay maaring umusbong. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Hugo sina Rafael at Luisa sa isang maliit na silid ng laro, kung saan mayroong isang mesa ng pingpong at koleksyon ng mga board games. Naglon sila enge oras sa paglalaro at pagenyö kasama, nagtatawanan at nagdiribang ang bagong koneksyon natrium na bubuo. Nang magtapos ang gabi, tiningnan ni Hugo sina Rafael at Luisa at sinabi, "Sobrang saya kayo na nandito kayo." Ito ay simula pa lamang ng bagong kabanata para sa ating pamilya. Gasti kon malaman ninyo na maaari kayong umasa sa akin para sa kahit ano. Samantalahin natin ang bawat sandali na magkasama at lumiha ang MGA alaala na tatagaw magpakailanman. Ang ipaglalaan ni mas maraming panahon magkasama. Si Rafael at Luisa ay nakangiti, ang kanilang MGA puso ay puno ng pag-isip sa salamat. Naramdaman ni Hugo ang isang alon ang kasiyahan, alam niyang ginagawa niya ang tamang bagay. Ang mansyon, na minsang simbolo ng kanyang matagumpay at nag-isang buhay, ngayon ay nagiging isang tahanan kung saan ang pagmamahal at pamilya ang prioridad. Habang si Rafael at Luisa ay nagpapakbiye at naghahanda ng umalis, sinamahan ni Hugo sila hanggang sa pinto, na may pangako na ito ay simula pa lamang ng marami pang pagbisita at masayang sandali na magkasama. Hanggang sa muli, sabi ni Hugo, na may tapet na ngiti. Excited akong makita kayo muli at ipagpatuloy ang pagbuo ang ating bagong kwento makasama. Nan magsara ang pinto at naiwan si Hugo na makisa, tiningnan niya ang paligid ng kanyang mansion, gayon ay puno ng MGA bagong alaala. Alam niyang, sa kabila ng lahat ng MGA hamon na darating, handa siyang harapin ang lahat sa tabi ng kanyang pamilya, na may bagong simula na puno ng pagmamahal at pakasa. Paglalaan ng mas maraming panahon magkasama. Matapos ang espesyal na punan sa mansion, naramdaman ni Hugo na oras na para gumava mas malaki niya kang upang patatagem ang ugnayan kay Rafael et Luisa. Ang koneksyon na nagsimulang may balik ay marapak, at alam niyang kailangan ng mas maraming oras at MGA karanasang magkasama, upang tunay na mayos ang relasyon at bumuoing matabay na agnayan sa kanyang kapatid at pamangkin. Kaya, na may bagong sigasik, nagapoa siya si Hugo na imbitahan sina Rafael at Luisa na magapoalipas ang isang buong katapusan ng linggo sa kaniyang bahay. Naisip niya ang mas mahabang oras na magkasama ay maaaring magbigay daan upang mas makilala nila mabuti ang izateiza at magsimulang lumisya inigem gapang matagalang alaala. Bukod dito, umaasa siyang ang immersion na ito ay makakatulong na i-repair ang nawalang oras at magbigay ng pagkakataon para sa lahat na maglapit pa ng higit pa. Noong Biyernes ng hapon, dumating sina Rafael at Luisa sa mansyon ni Hugo na may mga malita at umaasang mga ngiti. Naghanda si Hugo ng isang serye ng mga aktibidad upang matiyak na magiging espesyal ang katapusan ng linggo. Pagdating nila, tinanggap siya ni Hugo ang isang mainit na yakap at isang paanyaya na tuklasin ang ano ang mayaawak ang kanyang bahay at paligid. Magapoa kasaya kayo sa inyong pananatili, sabi ni Hugo, ipinapakita kina Rafael at Luisa ang mga silit na espesyal na inihanda para sa pagbisita. Ang MGA silit ay komportable, na may MGA personnel na detalye na nagmumungkahi ang pagmamahal at pagkaalaga na ibinigay ni Hugo upang medyo komportable ang kanilang pananatili. Pagkatapos nilang magayos, dinala ni Hugo sina Rafael at Luisa para sa isang lakad sa hardin. Ang mansyon ay may malawak na espasyo, na may isang maliit na lawa,
Mga punong may mga sanga at makukulay na bulaklak na lumilikha ng isang nakaka-relax at masiglang kapaligiran. Alam ni Hugo na ang espasyong ito ay magiging perpekto upang makapag-enjoy sila ng tahimik at nakaka-relax na mga sandali. Habang naglalakad, si Hugo at Rafael ay nag-usap tungkol sa iba't ibang paksa, mula sa mga lumang panahon hanggang sa mga bagong karanasan na kanilang naranasan. Siniguro ni Hugo na makinig kay Rafael ng meigi, na nagpapakita ang tunay na interes sa kanang MGA kento at alalahanin. Si Luisa, sa kabilang banda, ay nakmbestiga sa hardin, humahanga sa mga halaman at mga paru-paro na lumilipat sa paligid. Sinamahan siya ni Hugo, na nagpapaliwanag tungkol sa mga iba't ibang bulaklak at puno, habang si Luisa ay nagtatanong ang mga kuriusong tanong at ipinapakita ang kaniyang kasiyahan. Noong Sabado, naghahanda si Hugo espesyal na almusal. Nag-hire siya ng chef para maghanda ng masarap at iba't ibang pagkain. Ang mesa ay puno ng mga sariwang prutas, mainit na tinapay, natural na katas, at mga pagkain na inihanda ng may pagmamahal. Lahat ay umupo ng magkasama at nag-usap tungkol sa kanilang mga plano para sa araw, nagtatawanan at nagbabahagi ng mga kwento. Ang almusal ay isang perpektong simula para sa isang puno ng MGA aktibidad. Ang plano para sa araw ay kinabibilangan ang pagbisita sa lokal na parke, kung saan inayos ni Hugo ang isang picnic. Na may isang malaking basket na pakay at isang tapit na nakalat sa bedeng damuhan. Naglan sila na hapon sa pag-enjoy na azo at na bawat isa. Naglaro sina Hugo, Rafael at Luisa ng frisbee, nag-usap at nagbahagi ng MGA tawanan. Ang kasfaw na kapaligiran ay nakatulong upang alisin ang anumang natitirang tensyon at pinayagan ang leha na makenjoy ng magkasama. Pagdating ng gabi, naghanda si Hugo ng espesyal na hapunan sa terasa ng mansyon. Ang mga banayad na ilaw at mga kandila ay lumikha ng isang mahiwagang kapaligiran, at ang tunog ng malumanay na musika sa likuran ay ginawang mas espesyal ang gabi. Sila ay umupo sa mesa, tinamasa ang isang masarap na pagkain at nagbahagi ng kanilang mga pag-asa at pangarap para sa hinaharap. Habang nagkakaroon hapunan, nagbigay si Hugo isang simpleng, ngunit tapat na talumpaki. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pagkakaroon sina Rafael at Luisa sa kanyang buhay at binyang din kung gaano kahalaga sa kanyang pagkakataong muling makipag-ugnayan at bumuo ang mga bagong ugnayang pampamilya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa emosyon, at nakita niyang si Rafael at Luisa ay parehong napektuhan. Ang linggo ay inilan para sa isang nakaka-relax na aktibidad, isang session ng MGA pelikula kasama ang pamilya. Naghanda si Hugo ng isang komportableng lugar sa sala, na may mga unan at kumot na nakalatak, at pumili ng isang seleksyon ng mga pelikula na maaaring magustuhan ng lahat. Nanad sila ang MGA nakakatawa kapanapanabik na pelikula. Nagdawa ng makasama at nagbahagi ng popcorn at MGA inuman. Ito ay isang simpleng sandali, ngunit labis na makabuluhan, na tumulong upang patibayin ang bagong dinamika ng pamilya. Pagdating na oras na pamamalam, lahat ay medyo malungko sa pagwakat na katapun na linggo. Nagyakapan sina Hugo, Rafael, at Luisa at nagpalitan ng mga pangako na magkikita muli sa lalong madaling panahon. Ang karanasan ay naging matagumpay, at ang pag-asa na ang mga ugnayang pampamilya ay magiging mas matibay at tumatagal ay mas buhay kaysa dati. Salamat sa napakagandang katapusan ng linggo, sabi ni Rafael, na may tapat na ngiti. Napakaganda na makasama ka at si Luisa. Kami ay isite para sa mga susunod na pagkikita. Hugo ay ngumiti. Nakasam na alon na kaliganyan. Si Hugo ay ngumiti, nakaramdam ng alon ng kaligayahan. Ako rin, Rafael. Magpatuloy tayo sa pagbuo ng ating kwento magkasama. Ito ay simula pa lamang. Habang si Rafael at Luisa ay umalis, pinanid ni Hugo ang kanilang pag-alis na may pakaramdaming kasiyahan at pag-asa. Alam niyang ang daan upang ayusin ang isang relasyon at magtayo ang bagong koneksyon ay maaaring mahaba,
Ngunit ang katapusan enggelinggong iyon ay isang mahalagang hakbang patungo sa isang mas nakakaisa at harmoniosong kinabukasan para sa kanyang pamilya. Isang bagong pag-asa. Ang banay na simoy nje umaga nje luns ay punong-puno nje pakizam nje pakliniw. Habang nagpe-prepare si Hugo para sa trabaho, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya nararanasan sa mahabang panahon, pakasa. Ang mga araw ay tila umabot para sa kanya sa mga nakarang taon, at ang kanyang buhay, sa kabila ang mga material na tagumpay, ay tila kulang sa tunay na ligaya. Ngunit ang katapun nje linggong iyong kasama sina Zafeo at Liza ay nabago nje lahat. Ngayon, siya ay sabik, na may bagong kislap sa kanyang mga mata, at isang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Habang nagmamaneho papunta sa opisina, iniisip ni Hugo ang bawat sandali ng katapusan ng linggo. Ang tawa ni Luisa sa hardin, ang tapet na akap ni Rafael, at ang pakiramdam ng pagari at pagmamahal na pumuno sa bahay. Ang mga alaala na ITO ay hindi lamang matatamis na alaala. Siya ay malinaw na mga senyals na may mahalagang bagay na nabubuo. Sa trabaho, si Hugo ay mas nakatuon at produktibo kaysa dati. Alam niyang kang tunay na halaga ang buhay ay hindi na sa malalaking yaman o sa mga profesional na tagumpay, kundi sa mga personal na relasyon na ating binubuo. Ang bawat desisyon na kanyang ginagawan gayon ay ginagabayan ang bagong pangkunabang ITO. Siniguro niyan maglaan ng oras para magplano, hindi lamang para sa kanyang negosyo, kundi para sa kanyang pamilya. Ang lunes ng tanghalian ay naging isang sandali ng pagbubunyag para kay Hugo. Abang kumakang, siya ay mentali na nagbuhay ni plano para sa inaharap. Na may bagong sigasig. Inaisip naya kung paano naya may pagpapatuloy ang pagbuoing mga agnayan kay Rafael at Luisa. Natpasiyasi na hindi lamang sila makikita paminsan-minsan, kundi matlalan na mas mazaming ozat ng magkasam upang lumikha na mapanmatang alala. Isang bagong pokus sa pamilya. Sa simula ang susunod na linggo, nagsimulang magplano si Hugo ang isang serif ang mga aktibidad upang patatagin ang relasyon kina Rafael at Luisa. Alam niyang ang isang pabisita lamang ay hindi sapat upang maibalik ang nawang ozat, kaya nabubusi na isang iskaw na mapapupung at kaganpan na matpapala na konesinon sa pazitang nila. Nagpadala si Hugo ang imbitasyon kay Rafael para sa isang tanghalian ang pamilya, nanenzanga ko ang isang espesyal na pagkain sa kaniyang mansyon. Bukod dito, nagplano siya ng isang paglalakbay sa katapusan ng linggo, patungo sa isang lugar na may pinagsamang interes na natuklasan nila sa kanilang mga pag-uusap. Nais niyang matiyak na ang mga karanasang ito ay hindi lamang kasya siya, kundi pati na rin makabuluhan. Sa bawat planadong aktibidad, inisip ni Hugo kung paano ito maging memorable. Naisip niyang dalin sina Rafael at Luisa upang maglakad sa mga trail sa Kalikasan, kung saan maaari silang maglakad at mag-usap ng tahimik. Nakimagine siya ang isang cultural outing para sa isang art exhibition, na nagbibigay din sa kanila na magbahagi ang mga pananaw at inspirasyon. At, syempre, naghanda siya ng iba pang casual na sandali, tulad ng isang hapon ng mga laro ng pamilya at isang dinner of thanks, kung saan maaari nilang pagmuni-munihan ang progreso na ginawa at ang mga ugnayan na pinalakas. Malinaw ang focus ni Hugo. Ang pamilya ang kanyang pangunahing prioridad. Nais niyang mayak na alam ni na Rafael at Luisa kung gaano sila kahalaga sa kana at na sila ay palaging nasa kanang inisip at plano. Nakikita niya ang pamilya bilang tunay na kayamanan ang buhay, isang bagay na walang material na tagampayan makakapalit. Conclusion. Habang umusat ang panahon, ang pagbabago sa buhay ni Hugo ay kapansin-pansin. Hindi lamang niya na ibabalikan na walang kores kasama sina Rafael at Luisa, kundi pati na rin siya ay lumilikha ang isang mas mayaman at puno ang pagmamahal na hinaharap. Ang bawat pabisita, bawat palanang aktibidad, ay isang hakbang patungo sa isang bagong kwentong pampamilya. Isang kwento kung saan ang kalagan na konesinon na tao ay nasa sentro na lahat. Alam ni Hugo na marami pang trabaho ang kailangang gawin upang patatagin ang mga ugnayan na ITO,
Ngunit ang pinakamahawaga ay siya ay nakatuon at puno ng pag-asa. Ang katapusan lingko kasama sina Rafael at Luisa ay naging simula ng isang bagong kabanata sa kaniyang buhay, isang kabanata kung saan ang pamilya, sa lahat ng kaniyang taas at papa, ay nagiging pangunahing prioridad. Na may pusong puno ng pasasalamat at isang bagong espiritu, si Hugo ay naghahanda upang harapin ang hinaharap na may katiyakan na, kasama sina Rafael at Luisa sa kaniyang tabi, sa wakas ay natagapawan niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang pamilya, na naisantabi sa mahabang panahon, ay ngayon nasa sentro ng kaniyang buhay, at determinado si Hugo na panatilihin ang pokus na ito magapoa kailanman. At ikaw, ano ang iyong palagay sa kapanapanabik na tuklas na ito sa buhay ni Hugo? Kamangha-mangha kung paano ang isang simpleng pag-uusap ay maaring lubos na baguhin ang landas ng isang tao. Hindi ba? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at nais mong makita pa ang mga inspiradong at puno ng emosyon na nilalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang alinman sa aming mga video. At nais naming malaman ang iyong opinion. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang palagay mo sa muling pagsikita ni Hugo at kung paano ito manti sa iyo. Ang iyong pakikilahok ay napakahalaga sa amin at tumutulong sa amin na lumikha ng mas marami pang kwento na siguradong makakaapekto sa iyong puso. Itiota ip ivisliyo to dijasang.